What's up mga bro? Yan yung ating mga super worm na pinagsama-sama na natin sila lahat. Yung galing dito, ayan. Dito na yung, kung natatandaan nyo, yung ginawa nating mga, niwalay natin mga super worm. Ito na, malalaki na sila. Naging beetle na. Ayan. Beetle na sila. Ayan. Na yung, ilan ba yun? 36 pieces. Yan na sila. Beetle na lahat. Lagay lang natin ang kanilang source of water. Ayan. Yan ang tinitira nila. Dami na. Bali 36 pieces ata to. Tapos, yan. Nagpihiwalay na naman tayo ulit. Panibagong ano. Ayan. Mga panibago na yan. After a month na naman siguro, kailangan na natin ng isang lalagyan ulit na ganito. At itong mga ito, hanapan ko pa ng mga buyer to. Pag napunta tayo ng Harads, kukuha ko lang ng picture to at i-alok natin doon sa mga nag-aalaga ng mga ibon, isda. Kung kailangan nila ng ganito, bibentahan natin sila. Marami to. Yan. Ito ang ating panibagong breeder. Pinakain natin sila na gulay. Yung kanilang source of water. Ito naman ang ating panibagong gagawing mga breeder. Second batch. Ito na yung first batch natin, oh. Medyo pangit yung iba. Yun, nakalabas yung ano. Pero okay naman, buhay naman. Ang mahalaga dyan ay mangitlog. Then pag nangitlog na yung mga yan, syempre may panibagong superworm na naman tayo. Pag hindi nabenta, idadry natin, pipinuhin, gagawin natin silang powder para pwede natin ipakain sa mga isda natin. Siguro sa mga gapi, muli, yan. Turugin natin sila pag na-dry na. So far, nang nilataba na nila. Tataba na ang lalaki. At ito, 1 month. 1 month siguro. By the way, 1 year na pala tayo nag-aalaga nito. Nagsimula tayo sa 25 pieces. Ayan. Ang iba, pinakain sa isda. Pinamigay natin sa kasama nating nag-aalaga rin ng isda. At ito nga, magkakalain na sa 25 pieces na yan, binili natin nun. Ito sila karami. Kung magmamas production siguro ako, mas marami to kung gagawin kong breeder lahat ng mga ito. Pero hindi, kasi nga ang area na, wala pa naman tayong mga buyer dito. Pag meron tayong buyer, tsaka tayo mass production. Itong mga to, yung mga kasunod ng mga ging bats nito, gagawin natin lot breeder. Magdadagdag tayo ng mga ganito para mas marami tayong ma-produce ng mga breeder. Kaya ginagawa ko lang kasi, pinupuno ko lang lahat ito. Pag naging beetle na, tsaka natin lalagyan ng panibago. Yan ang ginagawa ko lang kasi nga wala pa tayong mga buyer. So far so good naman. Madami naman sila. At least gamay na natin kung paano magparami. Yan ang mahalaga dun. Kung tayo ay magmamas production, alam na natin ang gagawin. From zero knowledge tayo sa superworm hanggang sa natuto tayo sa pamamagitan ng pag-alaga rin at pag-observe. At sa panonood na rin sa mga videos sa mga nagbablog nito sa YouTube, sa Facebook. Yan, mayroong mga nag-share ng kanilang knowledge sa pag-aalaga ng superworm. Yan, dami na. Sa mga susunod, sana nga magkaroon tayo ng mga buyer nito para kahit papaano hindi lang pang alaga natin,
magiging source of income na rin natin dito. Karagdagan ba? Karagdagan income. Hopefully makakuha tayo ng mga buyer nito. Kasi doon pinost ko sa group dito sa Kuwait na siguro hindi nila, yung group siguro na napasukan ko hindi mahilig sa mga ibon tsaka sa isda, kaya walang nag-comment. So try natin na dadalhin, pipicturean ko to at dadalhin natin doon sa mga pet shop ng mga ibon tsaka mga isda para maibenta natin. Hopefully magkaroon tayo ng buyer. Ito yung unang pangalawa na pala to. Pangalawang bigay ko na sa kanila ng kanilang source of water. Tatakaw nila. By the way, yung pellet na ginamit ko rito ay rabbit pellet. Malalaki ang hibla, malalaki yung pagka-pellet niya. Pang rabbit po yan, kaya high protein po din po yan. High protein din yung ating tawag dito, substrate. Hopefully mangitlog na tong mga ito. Yan, para magkaroon tayo ng panibagong mga batch para sa ating mga superworm. Ganyan din to. Sigurado naman na pag ito may mga itlog na, ito naman ay magiging breeder na. Kaya tingnan natin kung makakailang 36 pieces tayo at kung makakailang ng container tayo na panibago ng mga breeder. Okay, abang-abang lang tayo sa mga susunod na video. Ingat na lang ang lahat at God bless us all. Bye bye.